Binangungot din daw na hinihila yung paa. Pwede naman sa labas, pero sa loob lang ng teachers bawal naman dito. Order. I don't want to talk. Nagtitingin ako ng reference ko ano yung mga haunted na dorm dito sa may teachers camp. Nagbasa-basa ako, meron daw na parang, may na-experience sila, marami sila. Tapos around 3 to 4 a.m. yung tita niya nakarinig daw ng parang, may sumigaw, may silang. Tapos narinig daw sa 4 na kwarto, so sabi ko 4 na kwarto. Binangungot din daw na hinihila yung paa. May nagtanong sa comment section, sabi, saang unit kayo nagstay? Sabi, yung may 4 rooms tapos living room na agad sa gitna. Boy, Vance, dito na kami sa teacher's camp. Yo, happy birthday, Vance! Yung binuksan niya, parang may nagkukutilyo. Pero yung damit nila luma. Hindi, ikot lang to. Random shots lang. Ay, so merong isang in-between. Ito, walang tao daw dyan ngayon. Cottage number 104 or something. Ito, tito, walang tao dyan ngayon. Kami yung humabol? Ang may tao, ito, tsaka yung nandun sa una. Tapos lahat ng nasa likod walang tao. Kasi VIP lang daw po. Guest house 3. Sa paano malalaman? Baka sa atin na yung guest house 3. 4 yun. Baka yung 3 yung nandun. Or 3 yun sa kabila. Pero parang ang ingay doon, Paps. No? Ano meron doon? It's Friday, so pumaparty Oh, party. Party na po. Okay. Ayun si Kuya Gordon. Hanggang alas 8. 8 lang. Pwede na. 48 a.m. na. Oo, 2:40. Oo. So 8 na ng umaga. 12 a.m. pa lang. Gusto ko to. Pag ako ay humihilik, pasensya na. Malayo din pala yung guest house. Sampalin nyo na lang. Sa dulo Pero pa. at least alam natin, para pwede natin ma-scout bukas ng gabi. Dito, pwede naman tayo dyan duman. Maambon, Paps. Maambon. Ikutin lang natin yung yun. O, dito na tayo pumasok sa likod. Hindi tayo dyan, Ate Babes. Wala, hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan. Buti hindi ka umakit. Bawal na daw umikot ng ganitong oras. 2:30 na kasi. Oh, pero di bale, bukas pa naman talaga naka-schedule yung talagang pinaka-shoot namin. So bukas aagahan namin, pero gabi pa rin. Aagahan lang namin, hindi yung ganitong oras na madaling araw na. Let's go. So far, parang I don't see anything weird sa teacher's camp. Kasi medyo parang ano na siya daming tao. Siguro ang ano ko dito, prior siguro na pinarentahan siya. Kasi lahat ito pinaparentahan parang naging outing na siya. Siguro prior to that, mas madami na nagpapakita. Pero ngayon, I don't see anything. Parang normal lang siya. Tourist spot. Pero day 1 pa lang. Day 1, Sorry ni-judge ka. Day 1 pa lang yan. Pero, so tignan natin bukas. Kung meron. Sobrang ganda ng experience dito actually. Hindi siya ganun ka-creepy as in-expect ko. Sobrang lamig. Kaya, sarap magbakasyon. Pero yun nga, sana makaramdam ng iba din. May bukod sa sakit sa tiyan. So, Tingin mo galing saan? hindi ko nga alam kung halo-halo ating mga pinag-iinom natin soft drink, kape, kung ano. Pero, ayun, so far okay yung experience dito sa teacher's camp. Ang experience ko dito, goods naman, masarap naman matulog. Hindi naman nakakatakot. Pero first night pa lang yung kanina Ewan ko sa mga next nights. Mamaya tsaka bukas, no? Sana man magpakita kasi yun yung naabangan ko Tagal-tagal ko naghahanap ng multo Puro paramdam lang Wala pa? Sana magpakita. Yung kagabi lang, nung natulog na ako na bandang 2:30 or alas 3, may anino kasi dito sa may right side namin ng kama. Pero putol yung anino niya. Siguro mga upper na yung, parang upper, simula ba yung hanggang pataas yung anino na nakita ko. So, siyempre ako naman nalipungatan. Bangon ka agad, tinignan ko. And thankful naman na gwardiya yung parang nagrumuraw na sila. So feeling ko every 1 hour ata yung roving ng mga gwardiya. Kaya safe naman.
Kahapon, nasa kusina ako, naghugas ako kamay. Then meron doon bintana. Then sa bintana na yun, makikita yung isa pang bintana nung katabi naming cottage. So habang naghugas ako kamay, meron ako nakitang parang may sumilip doon sa bintana. Pero hindi siya yung scary na parang... Oo, hindi ko iniisip na ganun. Baka inisip ko lang na baka may tao nga talaga doon. So sinabi ko kay Tito Ian na, Tito Ian, may tao ba doon sa kabila? Pero hindi niya rin alam kung may tao. So, sinawalang bahala ko na lang. Pero yun, basta meron akong nakitang nakasilip doon. So, ito yung second night namin. Ngayon na kami lalabas dito kasi kahapon date na kami nakapag-prepare. Pero, ayun nga, iikot kami dun sa mga lugar na alam namin na, or may nabasa kaming mga kwento. Kasama namin yung mga community members ng The Red Door Podcast. Kasama din namin si Sir Steve ng Book of Bad Ideas. First time lang namin to actually gagawin, itong paranormal investigation. Nagkaroon kami before sa Intramuros, nung parang ghost tour. And this time parang susubukan naman namin yung investigative style. Sa mga napapanood namin na example sa mga YouTube, sa mga US content creators, meron silang mga ginagamit na application, no, Paps, no? Yung necrometer. Meron siyang digital na EMF na every time na nadidikit siya sa isang object or sa isang paligid na merong mataas na electromagnetic Signal. Oo. Tumataas siya yan. Yan. Gadget. Yan, di ba? Tumataas. May paniniwala kasi na ang mga spirits or ang mga ghost, nag-i-emit sila ng napakataas na amount ng energy since ang ghost naman daw ay isang energy. Kapag itong EMF na to ay nakita naming tumaas ng walang gadget sa paligid, so merong something na nagtitrigger sa kanya. Nag-download pa kami ng isang application na meron siyang... Ayun, ito, Spirit Talker. Yan. Ayun siya. Itong Spirit Talker naman to, paranormal research device siya. Pero the way it works is, meron siyang parang madaming words na nakalagay sa database nito. Tapos kapag nakaka-detect siya ng mga signals or kahit anong interference, nagpipick siya ng random na word para ilabas dito sa app niya mismo na Spirit Talker. Ginagamit to, usually nagtatanong dito and then merong words na nilalabas sa output. Tapos from there, sinasabi nila na ito daw yung way ng mga energies or mga spirits sa lugar para sumagot. So, hindi siya parang yung iba kino-consider this as an entertainment application, pero susubukan natin kung this can be an accurate device for paranormal investigation. Kasi kanina, merong ditong community member na si Sir Ja. Ayan, ito si Sir Ja. Kanina kasi, di ba, may nabanggit. Sumakay sila ng taxi, tapos may nakwento sa kanila yung taxi driver tungkol sa isa sa mga cottages dito sa Teachers Camp. Ano yung sabi sa'yo? Tinanong kung kinamusta yung cottage namin, kung okay ba, wala ba naramdaman. So sabi ko okay naman, wala naman, safe naman. Then sabi niya, kasi ganito yan, yung pinakadulo ng cottage nyo, doon, meron doon positive doon. So yung pinakadulo na yun is cottage 107. So yun, doon kami pupunta, titingnan namin kung meron kami mga mapipick up gamit yung mga device or apps na meron kami. Let's go, guys. Ayun, tara. Ano, tara, G? Buksan mo yung spirit to. Gaano na lang ako. Nahanap namin ngayon yung guest house 3. Kasi meron kami nabasa sa Reddit about doon. Feeling ko malapit na kami dito sa may guest house number 3. So, tatry namin mag-investigate dito. Medyo madilim doon sa part na yun, pero may mga flashlights naman kami. So, we'll see. Medyo madami din naman kami. May guard, gagi.
Ay! Nasaan na sila? Ayan. So, bawal daw mag-video dito sa loob. I mean, within teacher's camp. Pero, ayan. Siguro babalik na lang kami dun sa cottage. Doon namin gagawin. Pero, as much as possible, tatry namin kumuha ng footage dito. Andito kami ngayon sa anong room ba ito? 4, Owl 104. Kasalukuyan ng tulog yung mga kasamahan namin sa loob. Bali, kami dalawa na lang yung gising. Anong oras na ba? Oras ay 4:36. 4:36. Tapos tulog na sila lahat sa kwarto namin. Tapos yung sabi namin na susubukan namin yung mga device and apps gagamitin namin para subukang makipag-communicate sa kung ano man yung meron or kung meron mang something dito. So, ayun. Tulog na lahat. So, medyo tahimik lang tayo. Pasok na tayo sa loob. So, ito yung kitchen area namin. Yan. So, feeling ko dito muna siguro tayo sa sulok. Check natin yung sulok. Kahit dito na natin ilapag yung mga devices natin. Sorry, mga application. Okay, so ngayon, susubukan namin gamitin yung mga apps na meron kami dito. Yung una is tong Spirit Talker. Sa akin, meron ako ditong necrometer. So, meron siyang Yung Spirit Talker. So, meron siyang digital na EMF na I think working naman. Kasi every time na nilalapit ko siya sa isang device, nade-detect niya na merong malakas na EMF. So, if itong digital EMF is biglang tumaas nang hindi lumalapit sa isang device, ibig sabihin may high amount of energy na nasa paligid namin. So as nakikita nyo ngayon, nasa ano lang siya, middle. May mga spike na kaunti pero hindi namin siya i-consider. Sa tingin ko i-consider natin siya kapag nag-red siya. Ito namang Spirit Talker, ginagamit siya. Meron siyang database ng iba't ibang words. Tapos, ginagamit niya yung... Kasi kung papansin niyo dito, Paps, meron siyang magnetometer, may accelerometer, may gyroscope, orientation, barometer. Madaming mga factors na mag-a-affect sa kung ano yung pwedeng output na ibigay niyo. So, normally, ang ginagawa dito is mag-a-ask ka ng question and then after nun, magbabato siya ng word based dun sa kung ano yung specific na condition kung nasaan tayo ngayon. Kung meron bang nandito sa lugar na to ngayon, pwede mo bang iparamdam sa amin using this, EMF. Itong EMF na to. Siguro bigyan natin ng 2 minutes or so. Same lang yung frequency niya. Stable lang siya, no? Stable lang naman siya. Kasi ano ba yung mga na pag-usapan natin or napagkwentuhan natin about dito sa teacher's camp? Based dun sa research ko, itong teacher's camp, dati siyang hospital during World War. I'm not sure, hindi ko lang, 2 siguro, most likely. Hospital siya and then meron din mga kwento na itong lugar na to Actually, hindi lang isang lugar dito sa may teacher's camp yung may tuturing na haunted. Maraming parts ng teacher's camp. So, meron silang nababanggit na white hallway, meron yung guest house number 3, room 107, which is nandun banda sa may dulo natin. Pero wala akong nabasang information about room 204. Pero 104. Pero hindi din kasi natin alam dahil yung iba hindi naman nagbibigay ng mga details. So, wala tayong nakikitang activity as of now. Pero isasantabi muna natin siya and I think kailangan natin gamitin itong Spirit Talker. Try naman natin itong Spirit Talker. Mag-ask tayo ng question dito tapos medyo this takes time to provide an answer pero try natin. I-on ko na siya. Siguro yung tanong lang natin for now is meron ba kaming kasama dito sa room na to ngayon na hindi namin kasama
Hindi natin supposedly kasama or... Hindi ka natin kasama na pumunta dito. Mm. Medyo ano lang kasi this takes some time para katulad ng sabi ko, pero ngayon third night namin dito, so far merong mga konting weird na nangyari na parang kami tinatry namin i-rationalize. Kung napanood yung episode namin na second podcast namin, nabanggit doon na may mga experiences na medyo iba. Medyo natakot nga din ako dun sa part na yun. Kasi parang nagkaroon kami ng jigsaw moment parehas ni Ate Bebs na parehas din namin pala na-experience yun. Na yung parang feeling na umuuga yung kama pero hindi mo alam kung ano yung nagkukos. Diba? Inisip ko una, dahil nga nira-rationalize natin, possible talaga na umuga yung kama kasi wooden floors. Oo, wooden floor. If may gumagalaw doon, alam mo na, yung pressure. Joseph. Ayan. So, nakapagbalik na siya. Medyo nagulat pa ako. Nagulat ako. Pero wait lang. Wala tayong kasamang Joseph. Yun ang tanong kasi natin. Pero may naalala ko na si Joseph yung kinainan natin. Tama ba, Joseph? Oo nga, no? Joseph yung Joseph yung pangalan. So, ayan. Pwede tayong siguro mag-ask na taga dito ka ba nakatira before, Joseph? Or siguro bigyan mo na lang kami ng idea. Or information about you. About you. Sino ka ba? Kung anong ginagawa mo or kung meron kang gustong sabihin sa amin. Ayan. Kasi ano nga ba yung tanong mo? Tinanong mo kung if meron ba tayong kasama. Tapos nagbigay siya ng name, which is si Joseph. Pero hindi natin alam kung sino si Joseph. Siguro bigyan mo na kami ng any idea kung sino ka or any clues at all. So yun nga, balik tayo sa kwento natin. Hindi, pero isang paglilinaw lang din na bago tayo mag-proceed na wala tayong kasamang Joseph. Wala tayong kasamang Joseph. Yung pinaka-malapit na Joseph lang naalala ko is yung pinuntahan natin. At saka kahit di ba, yung iba sa atin, 3 names, 2 names, walang may Joseph dito sa pangalan. Wala. Medyo antayin na lang natin ng konti kasi yun nga, katulad ng kanina habang nagkukwento tayo, parang nagtitake siya ng time para pagbigay ng answer. Which is hindi yun. Ano ba yung pinag-usapan natin na yun nga, if may pressure dito sa floor, pwedeng maka-affect siya sa ibang places since gawa nga napatay. So kung murder, parang ang pinakamalapit, medyo kinikilabutan ako. Murder, parang ibig sabihin ba na dito siya napatay, parang gano'n. Medyo... ako rin, nautal ako pa sa... No joke, hindi ako nagpapaka-OA lang or what. Pero Ted, kung makita niyo ako, medyo nag-lock yung EMF ko. Mukhang may... something, pero medyo inaano ako ngayon so yun, ganito nag-work yung spirit talker. May gusto ko pa bang itanong na sunod? Pwede ka pa bang magbigay ng information na maire-relate namin sa'yo? Oo, na-gets namin na ikaw si Joseph and ang nangyari sa'yo maaari ay murder pero more information pa sana. Tapos kanina 45 lang ito. Medyo nag-spike siya 46 to 47. Yan. Medyo maliit na difference lang. Ito legit to na yung bato ko Iba pala talaga. Keep the camera on. Oh shit. Keep the camera on. Ano yung sabihin niya? May camera tayo Hindi. Pero ano yung pinopoint niya? May chance ba na magpakita siya sa camera? Kasi kung bakit siya sinasabi yun, di ba? Ang tinanong natin, pwede ka pa bang magbigay ng information about you? At sasabihin niya na keep the camera on. Okay. So parang hindi ko gusto yung nararamdaman ko ngayon. So paano ba, Paps? Gusto mo lumipat sa ibang lugar? Napapraning ako. Ako din. Hindi, sige, isa pa last. I-challenge natin yung sarili natin. Magtanong pa tayo ng isa. Isang question. Kung ikaw, tawag dun, ano ba yung... Sige, bigyan mo pa kami ng any background tungkol sa'yo na pwede namin... Para mas makilala ka pa namin ng konti. Nawala tuloy ako sa kwento ko about dun sa may kahoy na lumanangit-ngit na nagkukos. Tapos iba sinabi ko, kasi ako lang talaga yung mag-isa na naiwan dito kanina. Kasi pero okay lang dahil maaga naman yung di naman ako masyadong takot. Pero yun nga, napaparaning ako bakit parang umuuga yung kama. Tapos sabi ko, imposible yung dalawang aso ni
Steve Oo. or ni Fixer. Kasi masyado silang magaan para Hindi, tsaka Paps, kung gumalaw man sila, maririnig mo yung footsteps nila. Kasi yung pause nila, medyo may kuko sila eh. So, ibig sabihin ba, nung time na... Nora? Nora, ano ba to? Siya ba? Related ba siya dun sa nangyari sa'yo ng murder? Or, naman ko, siguro maganda kung Para may sinasabi siya na Joseph, murder, keep the camera on hindi mo Nora. Pero sinabi niya yung Nora kung pwede mo pa kaming bigyan ng idea sa tungkol dun sa una niyang information na bigay para mas makilala ko natin siya, di ba? Pwede kasi siyang i-interpret as asawa niya si Nora. Or pwede rin si Nora ang may cause kung Bakit nagkaroon ng murder. At si Joseph ba ang naging biktima? Pero Paps, hindi mo napapansin mga English names yung binibigay. Ang history ng teachers camp. Naging Mga Americans. So, gusto mo bang i-try muna sa ibang lugar kasi? Parang gusto ko pa i-challenge yung sarili ko sa ika-5th. Hindi ko lang alam. Pero... Sige, ito na yung last dito sa area na. Joseph Nora. Yun. Would you help? Ano ibig sabihin nilang tinatanong? Would you help? Kasi sabi niya yung una is Joseph and then murder, keep the camera on, and then Nora. Tutulungan niyo ba kami? You're very polite. No. Ang ano mo I'm sorry kung medyo nagambala namin yung presence niyo. Pero aminin namin, this is our first time doing this. If ever man, siguro ang pinaka-the best na magagawa namin is pagdasal. Mag-prayers para sa inyo. Pero I really hope na kung merong mang ganun nangyari is na-put to justice to. Pero kasi tinatanong kung would you help? Pero to what extent? Ano mang help ang... Kasi honestly, for now, I would say na hindi ako well-equipped pagdating sa ganito. So, I would say na the best help that we could do is to pray for Joseph and Nora, if ever. And sa tingin ko, gusto ko muna lumipat ng lugar. Oo, kasi medyo iba rin yung pakiramdam ko dito ngayon. So, ayun, di pa tayo sa ibang lugar. Sala. Kita natin. Ayan, ito yung sala. Ayan, dito kami nag-shoot ng podcast namin. So, ito ay set up lang namin dito para mas, siya, conducive or para mas okay yung viewing experience, no? May quick na kwento lang kami. Kanina habang siniset up namin dito, meron kami na experience na sobrang natakot kami. Pero ngayon natatawa na lang. Natatawa kami kasi kanina, lumipat kami galing kitchen. Tapos pumunta kami dito sa sala. Tapos habang siniset up namin yung mga ilaw and everything, may narinig kami na parang, ano ba? Boses na parang ganun, na parang galing talaga siya sa kusina sa pagkakarinig namin ng una. So kami nagulat kami na parang alam mo yung nagulat sa mga movies na pero yun, legit na nagulat kami, like legit. Ako, promise, natatawa ako sa sarili ko ngayon. First time kong matakot ng ganun. Parang ayun pala yung feeling na after nun, alam mo yung manghihina ka kasi parang nag-adrenaline rush ka. Sobrang bilis nung takbo ko from here, papunta doon sa isang pinto. Ginising namin yung dalawa namin. Ito. Kasama ko ngayon si Ayan, tsaka si RB. Ginising namin sila. Members din. Sabi namin, samahan nyo kami. Kasi medyo intense. Hindi ko alam kung napansin nyo kanina, pero natakot na din talaga. Ako personally, natakot na ako din sa mabilis na question and answer part na yun. So, siguro gagawin natin ulit yun dito. Tapos, Tito James, ganito. Ang gagawin na lang natin is buksan mo na lang yung EMF. Tapos, magtatanong tayo sa Spirit Talker. Ayun. Nga pala, ito pala, kaya kami natatawa. Kasi tinry namin hanapin kung saan galing yung tunog.
And saan ba? Meron pa lang. Hindi. Ano lang, meron lang palang humihilik. So, So yung hilik niya is hindi sunod-sunod. Merong hilik kasi na sunod-sunod, di ba yung... Ay, ganun. Yung kanya, yung parang may mahabang pause. Sabay may... so yun. Anyway, sige. Pero nangihina pa rin ako, Paps. Hindi ko alam yung tuhod ko parang hindi makalakad. Tapos yung puso ko, ano? Basta, naiwan. Oo, naiwan. Grabe, sayang hindi na videohan. Pero, Oo, sobrang... Sobrang inayang namin na... meron ba kaming kasama dito ngayon? Aside from us four and sa mga kasama namin na tulog, meron pa ba kaming ibang kasama? Oops, legit pala yung... parang bigla natin na-appreciate na, hindi pala madali yung ganito. Di ba? Parang nung una, sabi-sabi pa natin na hindi, wala yan, kaya yan. Partida nandito pa lang tayo sa loob ng bahay. Medyo closed pa to compared sa mga malalaking oo, di ba? Nasabing haunted. Di ko alam. Natatawa na lang ako. Kayo ba? Kamusta kayo ngayon dito? Nagulat pa kayo kanina ng pagpasok. Pagpasok mo, ang bilis na sumisigaw. Akala ko nagpa-prank. Medyo baka na ako. Akala ko na-aside lang dito din sa resulta na nagawa. Hindi. Matakot talaga ako. Ako personally, natakot ako. Pero mas natakot ako dun sa reaction ni James. Na parang, ano nangyari? Tapos narinig ko din kasi, so para sa akin, ano yun? Napatanong din ako na, ano yun? Siguro parang quick idea lang sa nangyari. Nagtanong kami. Tapos yung unang sagot doon is Joseph. Kung may kasama. Meron kami kasama iba. Tapos Joseph. Tapos yung tinanong namin, can you give us parang any information about you? Tapos ang second na sagot, Keep your camera on. They're shouting out. they're shouting out. Pa-shout out daw. Shout out. Shout out daw. Shout out. Ayaw ko sabihin yung pangalan kasi na Pero yun nga, balik tayo dun sa kwento. Sabi lang na murder yung sunod. Tapos ang sunod is Nora. So parang ang inisip namin is, related ba si Nora sa murder ni Joseph or si Joseph ba may kinalaman dun sa murder ni Nora. Tapos sabi, would you help? Tapos yung next is parang you're very polite. Parang ganun. So this time, they're shouting out, kailangan ba ng tulong or can you give us an idea kung ano yung gusto nyo iparating? Kasi meron kayong gustong isigaw or ano ba yung pwedeng, bigyan nyo kami ng idea kung ano yung gusto nyo sabihin or parang in this context, i-shout out. Pag may sumigaw, ayoko na talaga. What's your name? Yan. So, tinatanong niyo kung ano yung pangalan. Ikaw na lang ba? Ako sa... Ako na lang si RB. Sige, para... Apat kami dito. Siya si Ayan, ako si Ian, siya si James, at si RB. And ano yung purpose? Bakit niya tinatanong yung pangalan natin? Oo. May reason ba kung bakit gusto mong malaman yung pangalan namin? Ano sa tingin niyo ba? Sulat? Siguro parang gusto lang na nila tayong makilala. Parang ganun. Kasi gusto ko lang iset yung parang yung intention natin. Gusto lang natin makipag-communicate in a friendly way. Wala kaming... Raymond. Raymond. Siya si Raymond. Kanina so, magpakilala din siya. Gusto natin magpakilala. Oo, magpakilala siya. Hi Raymond, pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung sino ka or paano ka related dito sa specific na room na to? Or dumadaan ka lang ba? Medyo mabilis yung sagot na ngayon. Yan. Itutuloy ko lang kanina. Gusto lang namin makipag-communicate. Gusto lang namin kumustahin kayo dito kung meron na kaming kasama. Nicholas. So, ibig sabihin ba niyan? Hindi lang siya mag-isa din? Si Nicholas. Kasi sabi natin, 4 tayo. So, dalawa ba kayo? Raymond tsaka Nicholas? Or meron pa ba kayong kasama? Or ano yung relation? Kung ano kayo dito sa lugar na to? Or ano yung paano related si Raymond kay Nicholas?
Anong, pwede bang magbigay pa kayo ng context? Hindi daw sila related. No, it's not. So, hindi sila related sa isa't isa. So, parang, so, dalawa lang sila na nandito, pero hindi sila related sa isa't isa. Pwedeng magkaibang time sila. Pero, Because, sino? Pwede ba namin malaman? si Raymond. Si Raymond. Yeah, parang feeling ko, baka pareha sila. No? May naisip ko ba na itanong? Gusto ko, gusto ko makaalam ka ng more info about kay Nicolas. Can you tell us more about the both of you? Or pwedeng kahit isa? Siguro start tayo kay Raymond. Raymond, ano ba yung pwede mo pang i-share sa amin about you? Siguro mag-goal na tayo na 10 questions. So, may kasama pa sila. Edward. Si Edward, okay. So, alam na natin na hindi sila related sa isa't isa. So, ibig sabihin, may pangatlong tao. Ayun si Edward, Nicolas, and then Raymond. Kanina, napag-usapan namin na yung mga pangalan na sinasabi is parang yung iba American, di ba? So, alam naman natin na itong lugar na to has been here na for matagal na, 1908 pa. 1908. Ang last na sinabi niya is Edward. So, 3 lang ba kayo dito? And kung 3 lang kayo dito, pwede niyo pa kayong mag-share ng any information about kung anong ginagawa niyo dito. Opposite. Opposite? Sa likod natin? Hindi. Kabaliktaran. So, Pinoy talaga to. Okay. So, ibig sabihin ba nun, hindi, kasi nabanggit natin kanina na American itong mga names na to eh. Tapos, ayun, ngayon ang sabi niya sa opposite. So, kung hindi man kayo mga American, so kung Pinoy kayo, ano yung mga naging rules nyo dito? Or kung ano yung ginagawa nyo dito? Lilimit siguro natin na 10 questions lang. Right now, nasa ano na tayo? 7 na questions. May 3 answers na lang tayo na inaantay from Raymond, Nicolas, and Edward. So, alam na natin ngayon na hindi sila Americans based dun sa mga responses na binibigay ng app. Anyways, ano daw ba yung history ng anak? Nung teacher's camp. Nagugulat na ako sa lahat eh, no? Anong nakita mo? History ng teacher's Patricia. camp. So may pang-4 pa. So kung 4 tayo, 4 din sila. 4 dapat. So, Patricia, Tanong kayo natin, ilan ba talaga kayo? meron pa ba kayong ibang kasama? O, bakit marami dito? Ang tanong, bakit binibigyan nga tayo? Bakit mo kami binibigyan ng maraming names? Ano bang meron dito sa kung saan kami nakaupo ngayon? Ako, ang iniisip ko lang, kasi nagpakilala tayo. Kaya nagpapakilala din sila. Oo nga, no? So, hindi pa sila tapos... May sinabi siya, book. Book? Meron ba tayo nakitang book dito? Wala. Kasi madaming pwedeng ibig sabihin yung book. Pwedeng, hindi ko lang alam kung nakapag-book sila dito before, tas may nangyari sa kanila na something. Or pwedeng libro din talaga. Or, naisip ko yung ano na yun. Consider ko siya na book. Ano yan? Hindi. Parang calendar. Sige, pwede may check kung gusto mo. Ayun, based na sa nakita ko, ginawa itong teachers camp as a recreational area for teachers talaga. Around 1908. So, ito yung time din, di ba, na nasakop tayo ng mga Americans. So, alam naman natin na yung mga Amerikano ang nagdala ng education sa Pilipinas. So parang sign is book for education. Pwede. Pero, so teachers din ba sila dito? Ginagalaw ko lang yung... May sinabi siyang about book, pero meron ako nakita kasi dito. Hindi ko alam kung ito ba yung tinutuwa ng spirit ko. Pero sige, upo ka, Pops. Para dito ko daw malaman yung history. Di ba nagkakama tayo sa history? Oo nga, no. Sige, upo ka dito, Pops. Many family memories. Many family memories. Simple lang yung sagot niya pero parang kinalagutan ako ng konti. Pero ano lang to, calendar ba siya? Hindi. Parang trivias. Hindi, ito. Parang infographic siyang lugar dito. Sabi niya nga sa atin, since nagkakapangal tayo, binibigyan niya tayo ng paunti-unting idea. Pero these are just wala. I don't want to talk. Sabi niya, I don't want to talk. Okay, sige. So, since sinabi na sa atin na ayaw na nilang makipag-usap, siguro re-respetuhin na lang natin yun. Maraming salamat sa kina Raymond. Kay Raymond, kay Edward, kay Nicolas, tsaka kay Patricia. Thank you sa pag-share ng oras nyo sa amin.
sobrang na-appreciate namin yun, and syempre papag-pray din namin kayo dito, and sana at peace na kayo. Meron ka pa bang mga Hanggang ngayon natatakot ko. Siguro, nami-miss niya yung mga ganong memories. So, ayun na nga, napanood nyo yung aming mini paranormal investigation. Hindi siya full pops no? Kasi, ano ba yung nangyari nun? Kasi madaming restrictions. Ang unang gabi na stay namin doon, medyo madaling araw na kami nakalabas. So, yun, paglabas namin, sinubukan namin maglakad, pero pinigilan kami ng guard kasi sabi hanggang 10? Oo. Mag-ikot-ikot sa lugar. Kumbaga may curfew doon sa may teacher's camp. The next day, hindi naman, sabi natin pag uwi, di bale, bawi tayo bukas. Agahan natin yung labas. So, hanggang simulan natin ng 7, tapos tapusin natin ng 10 yung paranormal investigation. Pero ano naman yung nangyari? Ayun, sinabihan kami na bawal mag-video sa labas kasi privacy concern daw. Syempre, kasi may mga iba din na nakastay doon sa loob ng teacher's camp. So, yun yung reason na sinabi sa amin. Though may mga clips kami nakuha na nasa labas, pero sobrang konti lang. Hindi kami nakapag-paranormal investigation sa labas mismo. Oo, hindi natin napuntahan yung mga lugar na sinasabi nilang may something daw. Kasi 'di ba nag-collect tayo ng mga stories, naghanap tayo ng mga kwento ng ibang mga tao na naka-experience doon. Marami silang lugar na nabanggit like yung Whitehall, yung Yung room 103. Room 103, pero unfortunately, pinagbawal nga tayong ma-videohan yung ibang lugar. Sobrang hirap nun Kasi sinubukan pa rin namin, pero meron nang sumusunod sa amin. Pero hindi multo. Oo. Ano na? Roving guard na. Security Baka guard. ma-laser kami. Oo. Nakakatawa pa nun, di ba, Paps? Kasi parang may guard ako nakita. Ang dami natin, di ba? Sabi ko, lilibangin ko siya. Tatanungin ko siya, kunwari, may hinahanap lang tayo na lugar. Paglapit ko sa kanya, narinig ko sa may radyo niya, anong ginagawa ng grupo dyan? Tapos buti na lang nung time na yon, yung iba nagpipicture-picture lang. Tinignan niya sabi niya, wala, nagpipicture-picture lang sila. So, doon ko nalaman na, Paps, nakaradyo na tayo. Ano na tayo. Tapos sabi pa, may narinig ka, ikaw ba, tama ba recollection ko? Parang sinabi pa sa'yo na, kunin mo yung pangalan niya. Ay, hindi. May isang nagsabi na taga-community pero hindi ko alam kung joke time lang ba. Hindi niya binawi nung time na yun pinapakuha yung pangalan, di ba? Kaya yun, natakot kami. Doon kami mas natakot na, syempre, bawal nga tapos nagpipilit pa rin kami. Pero grabe, meron talagang isang part na sayang hindi nakuha na ng video na memorable doon sa indoor na paranormal investigation namin. Kasi katulad nga nung sinabi namin doon sa last part nung video na merong nangyari na meron kaming narinig. Akala namin something pero nakakatawa talaga yun kasi nandun tayo sa doon na lang namin napagdesisyonan na mag-investigate sa loob nung parang kung saan kami nagstay. Ginamit namin yung mga namin applications, no. Ang ganda ng mga sagot di ba? Parang grabe, parang doon namin na-realize na ano? Mahirap. Oo, mahirap siya. Mahirap talaga din siya. Yung ginagawa ng mga nagpa-paranormal investigation kasi kapag pinapanood mo siya, hindi mo maiisip hindi mo ma-experience yung na-experience nila habang nandun sila nung time na yon. Kasi kami, nung nandun kami, may kaba din Grabe rin yung kaba nun. Pero yun nga, lalo na nung base nga dun sa napanood nyo, may narinig nga kaming boses na nanggaling sa loob. Tapos yung pala natuklasan namin na hilik lang. Hilik lang, parang ay hindi, parang ganun. Nakakala namin may something na spirit na nagsalita galing dun sa may kusina. Pero di ba, huwag kayong mag-alala. Babawi kami kasi meron pa naman kami mga plano. Diba? Saan ba? Ang next natin na target is somewhere dito sa north. Kasama namin si Ate Bebs. Diba? Pwede mo sabihin. Sige. Ang next namin na plano ay sa Pampanga. Meron kasing kinukwento si Ate Bebs na, ano yun? Yung lugar. Nakalimutan ko yung term. Meron siyang sinasabi na term na parang bahay yun Mansion. Meron siyang sinasabi. Hindi, meron pa siyang yung lugar nila, nung tita niya. Okay. Isa din yun sa pwede nating puntahan. Tapos trading. Doon may trading na sinasabi niya. Sa trading. Magdadala akong Pokemon cards. Correct.
Pero ayun nga, meron na kaming idea sa kung paano gamitin yung mga applications. Ang gagawin na lang namin is i-apply kung ano yung mga ginawa din namin last time. Kung merong mga gustong sumama, sabihan nyo lang kami. At syempre, sa mga gustong sumuporta sa amin, pwede nyo kaming i-PM kung gusto nyo mag-sponsor in any way na gusto nyong paraan para sponsoran kami sa mga ganitong klase ng project. Sabihan nyo lang kami. Oo. At syempre, makakatulong din yung mga super chats nyo, tapos yung subscription nyo, kung isa ka sa mga supportive pamangkin at sa mga all-out pamangkins namin. Maraming salamat sa mga suporta na binibigay nyo kasi nagagamit namin yan sa mga ganitong klase ng projects. And huwag kayong mag-alala, babawi kami. Alam ko na parang medyo hindi ito yung full na ini-expect nyo. Pero di ba, marami kami natutunan sa una naming ginawang ghost, ano yun? Paranormal exploration or ghost investigation. Marami kami natutunan, marami kaming may apply sa mga susunod namin na gagawing ganito. Maraming salamat sa inyo lahat. Oo. So, yun. Saka, syempre, kung gusto nyo rin makasama sa mga community community events katulad ng ganun, sali kayo sa group namin. Nakalagay lang dyan sa description sa baba. Tapos, pwede nyo kaming makakulitan, makakwentuhan sa Discord channel namin na makuha nyo kapag nasa community na kayo. Tapos, pakilala lang kayo. Tapos, kapag medyo okay naman na pwede ka na namin makalaro ng ML, kung ano man, makasama sa mga events. So, Oo, yun. correct. And please lang, sumagot kayo ng questions. 3 lang yan. Please, please, please. Yun. Kasi yung iba hindi talaga sumasagot, Pops. Oo. Tsaka may mga sumasagot ng mga Kakaiba. kalokohan. Lagi kong chinecheck yan pagka bagong gising ako. Pag bagong gising ako, mainit talaga ulo. Decline. So, ayun na nga. Ayun. So, maraming salamat sa panonood ng special na episode na to. Alam ko, marami kayong ine-expect na gagawin namin. Pero, unfortunately, merong mga restrictions na nangyari. Pero, huwag kayong maglala kasi marami pa kaming plano na gawin, puntahan. Siyempre, sana makasama namin kayo. At kailangan din namin, siyempre, ng tulong nyo in any way that you can. Yun. So, ayun, maraming salamat sa panonood ng special episode na to. Again, my name is Tito Ian Lee. and ako naman si Tito James Zu at kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! Bye!